na alam po ni Sylvia at ng kanyang pamilya na hindi po talaga ako palapit kay May Mendoza. At alam niyo naman po yan dahil araw-araw po tayo magkaulayaw. Alam niyo po ang aking mga opinion at ang aking damdamin kay May. Ano po ito hindi ko po naranasan yung sinasabi nung tumawag sa akin na pinagmalditahan sila ni Maine. Nakita nila sa isang lugar, inisnap sila, tapos parang binati nila, hindi ba lang sila pinansin. Wala po ako naramdaman na ganon. Kaya nga sinasabi nila na hindi no totoo na maiyain, kundi suplada talaga. Wala po akong ganong naramdaman, pero mas malalim po doon. Kasi nung pumunta po si Alden Richards sa Welcome back. Putulin ko lang Dito mga kaaldab, may sinabi na siyang hindi maganda kay Mengay. Sinabi niya na po rito mga kaaldab na mas matindi pa po pala. Grabe no mga kaaldab, mas matindi pa po pala yung pag-i-snub. Real talk to mga kaaldab, balik po natin ng konti. na maiyain, kundi suplada talaga. Wala po akong ganong naramdaman, pero mas malalim po doon. Di po ba? Wala daw siyang naramdaman, pero mas malalim pa raw po. Ibig sabihin, mabigat yun. Di po ba? Mas malalim. Ibig sabihin, yung pag-snub, normal lang yan. Pagpagod ang artista, normal lang yan kapag maraming trabaho, di po ba, hindi masyado, kumbaga busy, abala, naghahabol sa oras. Po pwedeng senaryo, kahit din po sa atin nangyayari din po, kahit sa aking ordinaryo, di po ba, na, may kakilala ako, tapos hindi ko siya napansin, parang kinawayan niya ako, sinigawan niya ako, tapos hindi ko siya nabate, di po ba? Pero pag uwi mo, binati kita, hindi kita napansin kasi sobra yung busy ko, naghahabol ako, gusto kong tapusin yung project na yon, di po ba? Well, tuloy natin. Kasi nung pumunta po si Alden Richards sa isang munting salo-salo na ibinigay sa akin ni Tita Lily Chua sa isang food chain tabi ng Rembrandt, nagpunta po si Alden para bumati ng maligayang kaarawan na may dalang bulaklak at saka nagbigay pugay sa aking mga kasama sa panugat. Nung malaman po yun ni May Mendoza, may pinost po siya na nabasa ng buong mundo. Ang title po nun, parang so that's how showbiz goes, parang gano'n. Kasi gano'n. Basta masakit po yung nilalaman. Hindi po niya binanggit na po yun. Dito po nag-react na si Christy Permin, hindi daw siya binanggit pero bakit galit na galit. Ibig sabihin, matik na yung mga kaaldab, yung sinulat ni Maine Mendoza o yung post ni Maine Mendoza, talagang against po sa kanya. Kasi hindi po talaga rin maganda yung mga sinusulat po ni Christy Permin ng mga panahon na yon, mga kaaldab. Pansin nyo na siya lang po talaga yung bukod tangi. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, siya lang po talaga yung bukod tangi na hindi po talaga nagpa-interview. Di po ba? Well, tuloy natin. Pero parang inano po niya si Alden, sinumbatan kung bakit siya nagpunta sa isang lugar na alam naman niya na yung taong dinalaw niya ay ayaw sa kanya. Eto mga kaaldab, bakit naman po susumbatan ni Maine Mendoza si Alden kung wala po silang relasyon, no? Galing na po mismo sa bibig ni Christy Permin. Alam niyo, sa totoo lang po, may mga bagay-bagay nga po na mahirap talagang ipaliwanag. Eto mga kaaldab, kaya ako rin po ito in-update o in-upload kasi marami nga po nagsasabi sa akin na hindi daw po nagalit o wala daw issue sila Mengay, si Christy Permin. Ako lang daw po ang gumagawa. Ako lang daw po yung nagpapakalat. Siguro ngayon mga kaaldab, kahit papaano may maniniwala naman po siguro sa akin. Kahit papaano may magsasabi po siguro sa akin na tama ka Mr. Destiny. Di po ba? Well, tuloy natin mga kaaldab. So parang mas malalim po yun Sana sinaksak na lang ako ng punyal, baka ilang buwan lang magaling na Yun ang pinakamasakit doon, di po ba? Sana sinaksak na. Ibig sabihin, ganun po ba ang ginawa sa kanya ni Mengay? Ibig sabihin, mabigat nga po ba talaga yung ginawa ni Mengay sa kanya na kailangan pang magsaksak? Di po ba? Siguro naman po mga kaaldab, marami magre-react nito. Pero yung pagsalita na po ng gano'n, nang hindi naman niya nauunawaan kung gaano kalalim ang issue, anak ko talaga. At mula po noon, para hindi na lamang po ako nagsasalita ng laban kay May Mendoza,
Ang ginawa ko, Romel, hindi na lang ako nagsulat tungkol sa kanya. Ngayon mga kaaldab, sa mga nagsasabi ng fake news ako, sa mga nagbabalitang hindi totoo yung mga sinasabi ko, siguro ngayon nakaramdam na po ng galit, pagkainis ang mga main fanatics sa narinig po nila. Manhid lang siguro mga kaaldab ang hindi makakapag-react, makapagko-komento. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapanood po ninyo, okay lang yan, normal lang yan. Di po ba? Sa mga nagsasabi na, fake news ka Mr. Destiny, lahat ng mga ano mo, ganito, ganyan, okay lang naman po. Hindi naman po ako namimilit di po ba? Ang sa akin lang naman po, binabato ko lang naman po sa inyo yung ano lang po yung nababalitaan ko, nababasa ko, napapakinggan ko. Ito talaga masakit to. Pero gaya nga po ng sinabi ko, pinapaliwanag ko, depende na lang sa mga taong magre-react at depende na lang po sa mga taong magko-komento. Di po ba? Kaya nga po, may mga bagay-bagay na sinasabi sa akin, fake news yan Mr. Destiny, wala akong nabalitaang ganyan, wala akong narinig na ganyan. So ngayon, eto narinig nyo na. Di po ba? Siguro ngayon, maniniwala na po kayo na talagang may matinding hidwaan o galit si Mengay at si Christopher Min sa isa't isa. May mga bagay-bagay po na alam nyo na kung bakit din ayaw magpa-interview ni Alden Richards sa kanya. Di po ba? For the record lang po, siguro naman po, madali nyo na naintindihan yung ibig kong sabihin. Madali nyo nang naunawaan yung ibig kong iparating. Di po ba? For the record lang po mga kaaldab. Kasi marami nagtatanong bakit nga po ba ayaw magpa-interview ni Mengay kay Christopher Min. Bakit nga po ba ayaw magpa-interview ni Alden Richards kay Christopher Min. Doon pa lang tama na po ako Di po ba? Doon pa lang masasabi nyo na kumbaga may punto yung sinasabi. Pag ayaw ni Mengay, pag ayaw ni Alden, o ibig sabihin pag ayaw ni Mengay, talagang hindi po pwede. Bakit ngayon? Anong reaksyon ng mga netizen sa akin yan? Di po ba tama ako? Di po ba lahat ng sinasabi ko 101% totoo? Pero gaya sinabi ko, wala pong pilitan Dito po sa channel ni Mr. Destiny, binibigyan ko po kayo ng kumbaga komento na bahala po kayo. Kumbaga kung ano yung sa tingin ninyo, kung ano yung sa palagay ninyo. Di po ba? Ngayon masaya po ako kahit papaano lumabas na rin to. Nakakuha na rin tayo ng video na isasampal sa mga R-main at sa mga main fanatics. Tama po ba yung taong kinakampihan nyo? Tama po ba yung mga sinasabi ng taong nagsasalita? Di po ba na si Christopher Min? Basta ako mga kaaldab, sabi ko nga, pag nagbigay ako ng mga sinasabi at binalik ko sa throwback, ang sasabihin lang nila, throwback video lang yan Mr. Destiny. Kumbaga ganito ganyan. Pero naandun po yung punto na sinasabi ko, na sinabi ni Mengay, na sinabi ni Alden. Kailangan ko lang i-remind at ipakita kasi matatalino naman po yung mga viewers ko Kumbaga, hinahanapan nila ako ng resibo, hinahanapan nila ako ng ebidensya. So, ang gagawin ko na lang, ipapakita yon, ipaparinig. Di po ba? Kaya lang, pag narinig nila, iba na naman po yung kwento, iba naman po yung sasabihin. Hindi mo alam kung saan ka talaga lulugar. Hindi mo alam kung papaano mo sasabihin na wala silang sasabihin. Kumbaga yung mananahimik lang po. Hindi, iba po kasi. Di po ba? Iba po talaga. Ganyan po sila kadesperado. Ganyan po sila katalino. Talagang hahanapan kanila ng butas para lang maitugma doon sa mga gustong sabihin nila at gustong ipahayag. Sinasabi ko lang po yung totoo mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang
bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.